Noong panahon ng mga dragon sa Alagizia, ang mga Dragon Rider ay namuno sa lupain ng may kapayapaan at kasaganaan sa napakahabang panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga Rider ay dinaig ng pagmamataas at nagsimulang makipaglaban sa isa't isa para sa kapangyarihan. Naramdaman ng kanilang kahinaan, ang Rider na nagngangalang Galbatorix ay nagkaroon ng kapangyarihan matapos sirain ang lahat ng Dragon Rider at Dragon. Ngayon, ang lupain ng Algecia ay pinamumunuan ni Haring Galbatorix na hindi mapakali nang ang kanyang mahalagang bato ay ninakaw mula sa kanya ng isang babae na nagngangalang Arya, ang prinsesa ng kaharian ng Duwende, ang Elsmera, at ang kaalyado ng Varden, na mga mandirigmang nakikipaglaban para sa kalayaan na tumakas sa kabundukan matapos durugin ni Galbatorix ang kanilang paghihimagsik. Nagutos si Galbatorix na bawiin ang ninakaw sa kanyang pangalawang opisyal, si Derza, na walang awa, masama, at demonyong mangkukulam. Tinugis niya ito at hinarang sa gitna ng kagubatan. Binaril ng mga tauhan ni Derza ang dalawang gwardya ni Arya, at napapaligiran siya ng apoy na mahiwagang nilikha ni Derza. Hiniling niya sa kanya na ibigay ang bato, at nangakong hahayaan siyang mabuhay, ngunit ginamit ni Arya ang kanyang mahika upang ihagis ang bato sa malayo. Ang bato ay lumitaw malapit sa kagubatan at natagpuan ng isang mahirap na batang magsasaka na nagngangalang Eragon na lumabas para mangaso. Dinala ni Eragon ang bato sa bayan at ipagpapalit na sana ito sa karne, ngunit tumanggi ang tindero na tanggapin ito. Sa halip, nagbabala siya na ito ay pag-aari ng hari at ibalik kung saan niya ito natagpuan kung hindi ay nasa mga nganib ang buong nayon. Bumalik si Eragon sa kanyang tiyuhin na si Gero at sa pinsan na si Roren, napapaalis na upang sumali sa hukbo. Itinago niya ang bato at nakipag-usap sa kanyang pinsan na nagbalita tungkol sa kanyang pag-alis. Tinanong siya ni Gero kung gusto rin niyang umalis ngunit sinabi sa kanya ni Eragon na mas gusto niya ang kanyang buhay sa bukid. Noong gabi pagkaalis ni Roren, ang bato, na isa palang itlog ng dragon, ay napisa at lumitaw ang maliit na dragon. Nasabik nang makita ang nilalang, hinawakan ito ni Eragon at nag-trigger ng mahiwagang reaksyon na nagpa-alerto sa maraming tao kabilang si Arya, na nakakulong sa piitan ni Derza. Pumunta si Derza sa kanyang silid at tinanong siya tungkol dito, ngunit ayaw ni Arya na sabihin ito sa kanya, kaya ginamit ni Derza ang kanyang mahika upang makita ang iniisip niya at natuklasan ang pagkakakilanlan ng bagong rider. Nagising si Eragon kinaumagahan kasama ang kanyang dragon at nakitang may marka sa kanyang kamay. Kasabay nito, nakatanggap si Galbatorix ng balita mula kay Derza na hindi nababahala sa sitwasyon at sinabing napisa ang itlog sa isang batang magsasaka. Ngunit sinabi sa kanya ni Galbatorix na ang mga kaaway niya ay magkakaroon ng pag-asa na hamunin ang kanyang pamumuno kapag narinig nila ang tungkol sa bagong rider. Inatasan niya si Derza na harapin si Eragon at binalaan siya na huwag siyang bibiguin. Ginamit ni Derza ang kanyang itim na kapangyarihan at ipinatawag ang Rozak, mga kampo ng halimaw na tapat lamang sa kanya at inutusan silang patayin ang rider. Sa gabi, pumunta si Eragon sa bayan at narinig si Brom, isang dating Dragon Rider na itinuturing na lasing na taga-kwento. Ikinwento ang panahon ng mga Dragon Riders at kung paano nilinlang ni Galbatorix ang lahat ng riders sa harap niya. Nabuhayan sa narinig niya noong nakaraang gabi, lumabas si Eragon sa bukid kasama ang kanyang maliit na dragon kinabukasan. Sinubukan niyang paliparin ito at pagkatapos ng ilang pagtatangka, nagtagumpay siya. Ang maliit na dragon ay lumipad sa langit at naglaho, ngunit ang marka sa kamay ni Eragon ay kumikinang. Pagkatapos ang maliit na dragon ay mahiwagang nag-transform sa mas malaking dragon habang lumilipad siya sa langit. Bumalik ang dragon at lumapag sa tabi ng kanyang rider. Sa una ay natakot si Eragon, ngunit lumapit siya at nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang iniisip. Kinumpirma niya ang sinabi ni Brom at ipinakilala ang sarili bilang Saphira. Nang gabing iyon, binisita ni Eragon si Brom at hiniling na malaman ng higit pa tungkol sa mga dragon, ngunit pinaalis siya ni Brom sa pag-aakalang siya ay walang muwang na batang lalaki. Pagkatapos makarinig ng ilang ingay nang dumaan siya, lumapit si Eragon sa bahay ng tindero at maingat na tumingin sa loob. Ang mga Rozak ay nagtanong sa tindero na nagbigay sa kanila ng lokasyon ng sakahan ni Gero. Tumakbo si Eragon ng mabilis hanggat kaya niya upang iligtas ang kanyang tiyuhin, ngunit hinawakan siya ni Saphira at lumipad. Sinabi ni Saphira na huli na ang lahat para sa kanyang tiyuhin, ngunit patuloy itong nakikipagpunyagi sa kanya. Matapos ang ilang sandali, ibinaba siya ni Saphira. Natuklasan ni Eragon ang katawan ng kanyang tiyuhin at ibinunto ng galit kay Saphira. Sinisi siya sa pagkamatay ni Gero. Inutusan niya itong lumayo, at sumunod naman ito. Ilang sandali pa, lumitaw si Brom sa bukid at natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Eragon pagkatapos nitong subukang salakayin siya.
Naramdaman ni Bram ang paparating na panganib at sinabi sa kanya na dapat silang umalis, ngunit tumanggi si Eragon na pumunta kahit saan hanggang sa may libing niya ang kanyang tiyuhin. Mabilis na sinunog ni Bram ang katawan ng kanyang tiyuhin at binalaan si Eragon tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag sila ay natagpuan. Pinasakay ni Bram si Eragon sa kabayo at nangabayo sila sa kagubatan. Patuloy na nagsasalita si Eragon tungkol sa pagkuha sa mga rozak at pagpatay kay Durza. Ngunit iginiit ni Bram ang kalokohang ideya ng 17 taong gulang na kunin ang mga walang awang espiritu at masamang lilim na sinapian ng mga demonyong espiritu. Pagkatapos, hiniling ni Bram na tawagin ang kanyang dragon, ngunit sinabi sa kanya ni Eragon na malamang ay malayo na siya. Si Bram, bilang dating Dragon Rider, ay nagsabi kay Eragon na huwag magsinungaling at ibinunyag niya na alam niyang nakikipag-usap si Eragon sa kanyang dragon sa pamamagitan ng isip. Tinawag ni Eragon si Saphira at hiniling na hanapin siya. Sinabi ni Saphira sa kanya na hindi siya umalis at agad na nakarating sa kagubatan. Humingi ng paumanhin si Eragon sa kanyang ginawa at tinanggap niya ito. Pagkatapos, sinuri ni Bram ang kanyang tangkad at napagpasyahan na siya ay isang maayos na batang dragon na handa ng sakyan. Ngunit ayaw ni Eragon na sakyan siya pagkatapos niyang mabigo noon. Sinabi sa kanya ni Bram na ang dragon ay hindi mapipisa hanggang sa maramdaman nito ang presensya ng kanyang rider at ang Varden ay mangangailangan ng rider kung magkakaroon sila ng anumang pag-asa na talunin si Durza at ang hari. Ngayong Dragon Rider na si Eragon, siya ang naging ultimate target dahil kahit mapatay ang dragon, makakaligtas ang rider. Ngunit kapag ang isang rider ay namatay, gayon din ang kanyang dragon. Samantala, mahiwagang lumitaw si Durza sa pagitan ng kanyang mga tauhan, ang mga Urgal, mga lalaking may malaking pisikal na tangkad na nagbabantay sa hari, at pinarusahan ng kanilang pinuno dahil natakasan siya ni Eragon at inutusan silang dalhin ang ulo ni Eragon. Sinimulan ni Bram at Eragon ang 5 araw na biyahe upang marating ang ilog na bayan ng Deret habang binabantayan sila ni Saphira at nakaabang kung may mga kaaway. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakarinig sila ng hiyawan ng mga babae at lumapit sila at nakita ang mga Urgal na sinasalakay ang ilang magsasaka. Nais ni Eragon na pigilan sila, ngunit pinagbawalan siya ni Bram na nagsabing hindi siya handa. Nang patuloy na magmatigas si Eragon, naghanda si Bram ng sesyon ng pagsasanay upang turuan siya ng leksyon kung saan madali niyang natalo ang sobrang kumpiyansa na batang rider. Sa umaga, dumating sina Bram at Eragon sa nayon ng Deriet at iniwan ang mga kabayo upang maglakad. Inutusan ni Bram si Eragon na bumalik pagkatapos kumuha ng pagkain at huwag makipag-usap sa sinuman. Nakita ni Eragon mula sa malayo ang isang batang mamamana na nakasuot ng itim na balabal at pumasok sa isa sa mga bahay upang makatakas, kung saan nakilala niya ang isang manghuhula, si Angela, na nag-alok na sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang hinaharap ng walang bayad. Sinabi ng manghuhula ang tungkol kay Arya at ang mapanganib na landas patungo sa hinaharap. Pagkatapos umalis sa bahay ng manghuhula, si Eragon ay hinarap ng isa sa mga Urgal, ngunit pinatumba ito ni Bram at pinagalitan si Eragon dahil sa pagsuway sa kanya. Mas maraming Urgal ang nagsimulang manghuli sa kanila at malapit na silang maabutan, ngunit ginamit ni Eragon ang mahiwagang salita at pinatay silang lahat sa bughaw na apoy. Ngunit nawalan ng malay si Eragon mula sa paggamit ng mahika at dumating si Saphira upang buhatin siya. Nagising siya pagkatapos makakita ng pangitain kay Arya at nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Nagtanong si Eragon tungkol sa kung ano ang nangyari at sinabi sa kanya ni Bram na gumamit siya ng mahika na nagmumula sa dragon at dumadaloy sa rider. Sinabi ni Bram kay Eragon na gumamit lamang ng mahika kung walang ibang paraan at binalaan siya laban sa paggamit nito bago matutong lumaban sa epekto. Pagkatapos ay tinuruan siya ni Bram ng ilan sa mga salitang Elven para tulungan siyang gamitin ng maayos ang magic. Simula nang nangyaring insidente sa bayan, ang kanilang landas ay hindi nalihim, kaya kailangan ni Eragon na matutong lumipad. Inakyat niya si Saphira at sinakyan siya ng maayos. Gumamit siya ng mahika para tulungan siyang makita kung ano ang nakikita niya at nagsasanay ng ilang galaw. Ngunit ang kagalakan ng paglipad ay hindi nagtagal. Nakita niya ang ilang rozak na malapit nang salakayin si Bram at pumunta sa kagubatan upang tulungan siya. Tinulungan nila si Bram na patayin ang mga rozak, ngunit nagtamo ng maliit na pinsala si Saphira. Tinulungan siya ni Bram na ayusin ang kanyang dragon at pinagalitan si Eragon dahil sa paglalagay sa panganib kay Saphira. Kalaunan ay natuklasan ni Eragon ang sikreto ni Bram at hinarap siya tungkol dito. Inihayag ni Bram na siya ay dating rider at ang kanyang dragon ay pinatay ni Morzen, isang taksil na rider na nakipag-alyansa kay Galbatorix. Samantala, sa piitan ni Durza, dumating ang pinuno ng mga Urgal upang iulat ang kanilang pagkabigo.
Pinatay ni Derza ang kanilang pinuno at nagtakda ng bitag para kay Eragon. Gumawa siya ng ilang uri ng spell na lumitaw sa panaginip ni Eragon na nagpapakita ng pagtawag sa kanya ni Arya. Sa kabila ng pagsusumamo ni Brom na makita ang buong sitwasyon at gawing makabuluhan ang sakripisyo ni Arya, nagpa siya si Eragon na iligtas siya. Inutusan niya si Saphira na lumipad at dumating sila sa piitan. Ginamit niya ang kadiliman para pumasok at nadiskubre si Arya na nagbabala sa kanya na iwanan siya at umalis. Ngunit lumitaw si Derza sa tarangkahan at natuwa sa kahangalan at kawalan ng karanasan ni Eragon. Naglaban sila, ngunit nadaig si Eragon. Sasaksakin na ni Derza ng sibat ang puso ni Eragon, ngunit dumating si Brom at iniligtas ang kanyang buhay, kapalit ng matinding pinsala sa proseso. Nagpaputok si Eragon ng palaso sa ulo ni Derza at nawala siya habang nakalaya si Arya mula sa spell. Tinulungan ni Arya si Eragon na buhatin siya, ngunit hinarang sila ng 2 sundalo. Sa tulong ni Saphira at ng hindi kilalang mamamana, nakalabas silang 3 sa piitan. Ginugol ni Brom ang kanyang mga huling sandali sa pagsasabi kay Eragon na si Derza ay hindi papatay at ang tanging paraan upang patayin siya ay ang pagsaksak sa kanyang puso. Namatay si Brom sa likod ni Saphira, na nag-alok na bigyan siya ng respetong kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng huling pagsakay. Bagamat hindi pa siya nakakapagbuga ng apoy, nagbuga si Saphira ng ilang uri ng kristal sa kanyang puntod na magpapanatili sa kanyang katawan. Pagkatapos ng huling paalam kay Brom, kinuha ni Eragon ang mahiwagang espada ni Brom, ang Zerek, na pag-aari ni Morzen, at naghanda sila upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Biglang bumagsak sa lupa si Arya dahil sa paglason ni Derza. Ipinakita niya kay Eragon ang daan patungo sa Varden at nahimatay. Hinarap ni Eragon ang hindi kilalang mamamana na sumusunod sa kanila at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Myrta. Nag-alok siya na tulungan si Eragon at dinala sila sa Varden. Kasabay nito, nagulat si Derza kay Galbatorix tungkol sa kabiguan ng misyon. Bagamat nabigo si Derza sa unang misyon, maluwag ang loob ng hari dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang sa wakas ay wasakin ang Varden, kaya tinatasan niya si Derza na pamunuan ang kanyang hukbo sa kanilang hideout. Si Eragon at Myrta ay iniharap kay Ajihad, ang pinuno ng Varden. Pinatunayan ni Eragon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag kay Saphira, na nagdala kay Arya, ngunit naaresto si Myrta matapos ihayag ni Ajihad na siya ay anak ng taksil na si Morzen. Dinala ni Ajihad si Aragon sa kanyang baluti, kung saan siya ay sinamahan ni Arya, naganap na gumaling at nakadamit para sa labanan. Tinulungan siya nito sa pagsusuot ng kanyang baluti at ipinakita sa kanya ang baluti na inihanda din ng mga tao para kay Saphira. Ang bawat isa sa mga kawal ng Varden ay naghahanda para sa labanan, at ang mga Urgal ay lumitaw upang simulan ang labanan. Inalis ni Eragon ang lahat ng kanyang alinlangan at naghanda upang sumali sa labanan kasama si Saphira, na ngayon ay nakakabuga na ng apoy. Matapos makipagsagupaan ang mga kawal sa mga Urgal, si Ajihad ay nagbigay ng utos kay Eragon at siya ay bumaba sa mga kalaban kasama si Saphira, na sinunog ang karamihan sa mga kalaban na sundalo. Bagaman maraming sundalo ang patuloy na nadaragdag, sinunog silang lahat ni Saphira at pinilit si Derzen na sumama sa labanan. Sumali rin si Myrta sa labanan pagkatapos palayain ang kanyang sarili at pinatunayan ang sarili sa mga Varden sa pamamagitan ng pagtulong sa ilan sa kanila sa labanan. Si Derzen ay lumikha ng dragon gamit ang mahika at nakipaglaban kay Eragon. Malubhang nasugatan si Saphira sa proseso, ngunit sa wakas ay natalo ni Eragon si Derzen nang sa wakas ay saksakin niya ang puso nito, na gumawa ng hindi inaasahang hakbang. Gumamit si Eragon ng mapanganib na spell at iniligtas si Saphira bago siya nahimatay. Kinaumagahan, nagising si Eragon at nakita si Saphira na ganap na gumaling na nagdala sa kanya upang makita si Arya. Papunta siya sa Elismera para pamunuan ang kanyang mga tao sa paparating na digmaan. Nakipag-usap si Eragon kay Arya at naghiwalay, nangako na magkikita silang muli. Sa pagtatapos ng pelikula, pinuto ni Galbatorix ang kanyang nakasabit na mapa ng Alagizia at inihayag ang kanyang Black Dragon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.